and wag masyadong seryoso, no? Have fun, play, mga kapiksi, ma-overcome nyo ito successfully, no? And maka-move on kayo together. Pag nag-move on kayo, kumbaga para mag-move on kayo sa mga problema and magkasama pa rin kayo together ng person mo. So, malalampasan nyo rin yan. And actually, blessing in disguise nga itong problema na to, kasi dahil dito sa problema na to, guys, parang nare-realize ninyo isa't isa na talagang mahal nyo sila, mahal nila kayo. So, walang problema na hindi kayo malalampasan, mga kapiksi. Pwedeng may cheating issue din dito, guys, no? Pwedeng isa yun sa mga problema na na-experience nyo, guys. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope, pag-ibig kapalaran para ngayong March para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So kapag love reading, guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga energy, guys, sa inyong sitwasyon. Wow. Wow. So, sobrang ganda nito, mga kapiksi, as in, super love energy, no? So, for some of you guys, pwedeng parang natagpuan nyo na yung isa't isa. Parang siya yung other half nyo. Para sa inyo, siya yung other half nyo. And ganun din sila sa inyo, mga kapiksi. And itong mirror na to, ibig sabihin, mini-mirror nyo yung isa't isa. So, nakikita mo yung sarili mo sa kanya and nakikita niya yung sarili niya sa'yo. O kaya naman parang nakikita mo sa kanya kung ano yung klase ng specific person na gusto mo sa isang relationship. And likewise, ganun din siya sa'yo. Kung ano yung hinahanap niya sa isang relationship na sa'yo na ang lahat. Okay? So, pwede ring, kumbaga parang naging dahilan din kayong dalawa para mag-heal yung mga trauma nyo, yung mga emotional pain nyo from the past, mga kapiksi. So, that's why parang mas extra flavorful yung inyong relationship, kasi parang kayo yung pinagtagpo para mag-heal yung mga wounded hearts nyo. And, para mas, alam yun, parang mas malalim yung connection nyo, mga kapiksi. Alright? And for some of you, maaari mag-level up yung relationship nyo kung di pa kayo mag-asawa, guys, no? Let's say, for example, boyfriend, girlfriend. Pwede magkaroon ng parang marriage is on the plan, nasa plano nyo na, o kaya naman magsama, ganyan. So, parang nagle-level up na, parang gusto nyo na mag-unite kayo or mag-live-in together as a couple, na parang mag-asawa na talaga, mga kapiksi. So, probably coming soon sa inyo, guys. And maganda din yung communication nyo, mga kapiksi, whether LDR kayo or kahit hindi kayo LDR, mga kapiksi, talagang yung level ng communication nyo, hindi nyo pinapabayaan. And this is one of the best ways para talaga ma-maintain yung pagkakaroon ng harmonious na relationship, mga kapiksi, yung constant communication. Kasi kapag naputol yung communication, sometimes doon na rin napuputol yung relationship kapag hindi na nag-uusap, mga kapiksi. So, yeah. Napaka positive, guys, kaya sana talaga makaresonate kayo. Comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Sagittarius guys, kaya in represent ng King of Wands, ito yung ating love energy. Meron dito guys presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaari may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. Dito guys, this is both negative and positive, no? Kasi for some of you, nakikita natin na meron mga pag-aaway sa relasyon, which is hindi naman may iwasan mga kapiksi. Pero, ma-overcome nyo din itong pag-aaway na to. Actually, nasa healing stage na kayo ngayon ng relationship nyo, mga kapiksi, kasi yung last time na nag-away kayo, pwedeng medyo grabihan yung pag-aaway na nangyari sa inyo. Again guys, kahit relationship, no, hindi pwedeng walang away yan mga kapiksi, okay? I mean, walang relasyon na walang magjowa na hindi nag-aaway. Dahil magkakaiba kayo ng preference, sometimes talaga magkakaroon ng misunderstanding, miscommunication. So, ang maganda dito guys is nasa healing stage na kayo right now, and parang na-overcome nyo na yung climax ng pag-aaway nyo mga kapiksi. Although may mga emotional pain pa na nararamdaman, pero time heal all wounds, ika nga, no? And nandun na kayo sa stage na nag-heal na kayo. Actually, parang itong person mo, parang nagpapakiramdaman kayo guys na okay na ba? Parang alam mo yun, parang bumabawi din yung person mo. Actually, itong person mo parang nakikiramdam din siya sa inyo kung okay ka na ba, talaga, kung iniisip niya kung nagawa na ba niya yung lahat ng pwede niyang gawin para maging okay na ulit kayo as a couple, and probably ikaw din mga kapiksi. And pero dito guys, nagkakaroon dito ng realization na parang ikaw talaga yung gustong i-manifest ng person mo, mga kapiksi. And likewise, baka ganun ka din sa kanya. Parang siya din yung gusto mong i-manifest. Sabi ko nga guys, no, parang nakita nyo na yung other half nyo sa kanila mga kapiksi. So parang minamanifest nyo sila, and at the same time minamanifest din nila kayo para kayo yung maging together, guys. But then again, sabi ko nga, kahit nagaano nyo kamahal yung isa't isa, hindi talaga magkakaroon hindi maiwasan na magkaroon ng problema guys. So ipagdasal nyo na sana tuwing nagkakaproblema kayo, palagi kayo magkaayos, and lilipas din yan mga kapiksi. You're just like any other couple. Kailangan nyo lang mag-usap, kailangan lang ibalik yung landian guys, no? flirt sa relationship, landain nyo yung jowa nyo, lambingin, ganyan. And wag masyadong seryoso, no? Have fun, play, mga kapiksi. Ma-overcome nyo ito successfully, no? And maka-move on kayo together. Pag nag-move on kayo, kumbaga para mag-move on kayo sa mga problema, and magkasama pa rin kayo together ng person mo. So, malalampasan nyo rin yan. And actually, blessing in disguise nga itong problema na to, kasi dahil dito sa problema na to guys, parang nare-realize ninyo isa't isa na talagang mahal nyo sila, mahal nila kayo. So, walang problema na hindi kayo malalampasan, mga kapiksi. Pwedeng may cheating issue din dito, guys, no? Pwedeng isa yun sa mga problema na na-experience nyo, guys. So, pwedeng feeling mo, binetray ka niya, o kaya binetray mo siya. Again, magkakaiba kayo ng sitwasyon. So, take it how it resonates. Pero, nangibabaw dito yung pagiging compassionate, mga kapiksi. Ito talaga importante ito sa relationship, guys, no? Yung marunong umunawa, marunong umintindi, marunong mag-forgive, and marunong mag-forget. Wala naman kasing perfect na relationship. A perfect relationship is composed of two unperfect couple who is trying so hard to make the relationship work, no? Ibig sabihin, yung relasyon, mga kapiksi, parehas kayong hindi perfect. Hindi sila perfect, hindi kayo perfect. Pero, kapag nag-effort kayo, it makes the relationship perfect. Okay? So, nasa sa inyo yan, guys. And ito guys, ito talaga yung sikreto na kailangan magkaroon ng pagpapatawad, forgiveness, and kalimutan yung
mga away, yung mga issues, kung gusto nyo pang ipagpatuloy yung relationship nyo. Kasi imagine nyo guys, no, kung lahat ng taong magkarelasyon, nag-aaway, tapos maghihiwalay, edi sana wala nang happy ever after, di ba? Edi sana lahat na lang ng magjowa, hiwalay, kung ganun din lang. So, hindi di ba? Merong mga couples na hanggang tumanda, magkasama pa rin sila. But it doesn't mean hindi sila nag-aaway. So, effort lang yun, mga kapiksi. And again, forgiveness, guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. If story nyo ba to, Sagittarius. Bunot lang tayo ng additional na love message or love advice para sa inyo. Kung mahal mo siya, dapat mahal mo rin ang sarili mo. So, wag mong kakalimutan yung self-love, guys. Kasi 50% ng success ng relationship, hindi lang yung pagmamahal mo sa kanila, kundi yung pagmamahal mo sa sarili mo. Okay? So, mahal mo siya, but at the same time, dapat mahal mo rin yung sarili mo. Para hindi ka na-insecure, para hindi yung nakadepende ka lang sa kanya, you don't validate, no, yourself dahil lang sa kanya. Kumbaga parang pag hindi ka na niya mahal, wala na, katapusan na ng mundo. Diba? Ganun yun usually nangyayari sa mga broken relationship. There's always fear of abandonment and rejection. Fear of, alam yun, naiwan, fear of losing the other person. May mga ganun Kaya kapag naghiwalay, talagang super depressed na parang feeling mamamatay na, parang feeling katapusan na ng mundo. Bakit? Kasi yung buong mundo nyo, pinaikot nyo dun sa partner nyo or specific person nyo. Kaya pag nawala sila, parang feeling nyo katapusan na ng mundo. So that is so wrong, pero that is so common. Common yun pero mali yun, guys. Dapat nagtitira kayo sa sarili nyo. Hindi sa nagtitira, no, pero dapat binibigyan nyo yung sarili nyo. Hindi yung tira-tira lang yung sa inyo, no? Dapat binibigay nyo din yung pagmamahal sa sarili nyo. Kung gaano nyo kamahal yung person nyo, that's how much you should love yourself as well. If not, dapat mas more pa. Sarili mo yan di ba? Bakit may pagkakait yan sa sarili mo? Nagets nyo ba? Ikaw yan. Dapat mahal mo yung sarili mo, kapiksi, no? So, it goes to all, guys. And, kahit sino pang makarelasyon nyo, kahit gaano pa yan kasikat, kayaman, kagwapo, kaganda, di ba? Kahit na parang kasamba-samba sila or whatever, ikaw pa rin dapat yung number 1 na priority mo sa buhay mo. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if story nyo ba to, if naka-resonate kayo, guys. Comment down below, mga kapiksi. And for more tarot readings para sa Sagittarius, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.